Hello mga malove! So for today's video, magluluto tayo ng kulo. But before that, nakita mo ba yan yung ginagawa ko? Nag-slice muna ako, di ba? So ganyan kahirap mag-slice. Tingnan nyo yung my love ninyo, di ba? Di ba? Look at that! Ang hirap po mag-slice kasi hindi mo kung na hiwa na ba siya or ano ba, di ba ganyan. So yan po, ang kulo is hindi po siya ang tawag doon, hindi siya tagukon, o di ba? Di siya tagukon. And dili siya parehas sa langka, o di ba? Ganyan kukunin natin yung subok para pag lulutuin natin maano yung lasa dyan sa loob talaga or papasok talaga siya, no? Tapos slicein natin yan ng maliit kasi para manunuot talaga yung gata kasi lalagyan natin yan ng gata at para masarap po. So ganyan lang po. Look at that. Pinapanitan ko na po yung kulo natin kasi masarap yan. Diba sabi ko nga para manunuot yung sarap at saka yung coconut or gata. Oh, diba gata? So ganyan po. Actually, this is my second time na nagluluto for all of my life. For second time ko po magluluto ng kulo. And you know, I don't have experience or I didn't saw someone nga nagluluto, but based on my friends, di ba? Based lang sa mga sabi-sabi dyan na ganito, ganyan, di ba? Gagawin natin kahit hindi natin alam. So this is my second time na magluluto nito. Sabi nila yung first time, hindi ko yun kinuhaan ng balat. Sabi na, bakit hindi mo ganun? Sabi ko nga, mahinog na siya. So, mahirap na siyang kunin yung panit, balat. Di ba? Kailangan talaga daw kunin para daw manunuot yung gata at para daw din masarap. So yun nga, hindi naman yan hinog, so guwang lang yun na siya kaayo and hindi siya mahinog. So yung first na naluto ko, nakarason ako yun kasi hinog na yun, so nakarason ako dito. Hindi ako makarason kasi hindi pa siya hinog, o diba, ganyan. So actually this kulo, isa dako or malaki ni siya na kulo. So dalawa tong klase na lutuin ko. Yung, what we call this, fried or ban, same as nalagyan ng latik na kulo at saka yung may gata na kulo. Diba? Ganyan. And anyways, this kulo is from my office mates sa amo ang sales delivery team na naa sa Olango na assign. And nangayo aragid mi ani. Kay sila good daw kay mga taga-krado na siya. Then, syempre, kami kay mga uwat mga uwat. Ito anyways. Masarap po talaga yung kulo, lalo na pag lalagyan siya ng gata. Nakakain ako nito before, but I don't really know kung paano nila niluto. Basta nakakain ako, pero kunti lang naman kasi hindi ko po talaga kung kasi sabi lang nila na kulo daw, pero sa amin kasi sa Leyte, hindi ko alam kung yung kulo. Meron kaming dimas, pero hindi ko pa talaga alam kung ang dimas or kulo, parehas lang ba? Parehas lang ba or hindi? So, ganun. Hindi ko pa talaga alam hanggang ngayon kung parehas ba yung dimas or kulo. So, yun. At anyway, so, kita nyo yan, nag-slice na ko yung manipis. Diba? Manipis para yan sa fried natin or para sa tiyang may parang banana Q, yung ganyan, diba? Then, kailangan nating hiwain niya ng manipis, ganyan, at saka yung iba naman malaki para hindi siya masyadong malaki. Enough lang din naman. At bakit ba nagpapakahirap ako nito, no? Well, anyways, nung nakita ko po talaga yung first time na niluluto ko, nakita ko po yun sa Carbon. Tapos sabi ko na, this is kulo. Nakakain ako nito at saka masarap ito Then hindi ko alam kung paano yun lulutuin. Basta nala ko lang is meron siyang gata. And of course with gata, meron din yung sugar. So yun. So bumili ako tapos natanong ako sa ka-office mates ko kung paano ba yun ginagawa. So yun, tinuruan ako. So yan nga, nag-try ako. Then this time hinugasan ko na po yung kulo kasi kailangan natin yung hugasan. Kasi meron namang ibang kakain, hindi lang naman ako ang kakain nito. Dapat malinis po siya. Ganon. So, yun. This time, ko na siya yung medyo malaki pa. Medyo niliitan ko or nag-slice pa ako
sa base ng anong gusto kong laki. And kasi gusto ko pa talaga manood yung gata nito. And of course, we have to duha ka kalderin here. Kay i-separate ko po yung para sa fried natin at saka para sa dinungag na may gata. Yon. Diba mga malove? Well, anyways, how are you today? I hope that you already read the Holy Bible. And don't forget that God is always there for us and God is coming soon. And don't forget to prioritize Him every day and give more time to read the scriptures and whatever problems that you have right now, just pray to God and ask Him for His guidance and for His help and for the forgiveness also of our sins and everything that we did which is against for His wills, that we will do everything and we will prioritize Him every day. So nakaseparate na po yung dalawang kalderi natin at saka meron tayong lubi. So this time kay magkupos na ko og barato no do yehey. So yan, look at you, look at me. I'm so already tired this time because labad ako ono ani nga time, but then I want to eat kulo and para hindi siya mahinog, so kailangan natin lutuin talaga siya. Then yan, ato na siyang kumuton. Kumut-kumuton na nato para maano yung gata ng lubi, nata ng niyog. So nilagyan ko pa ng isang cup. This is I think it's 100 ml or just like that. Basta ako na siyang gisukod-sukod lang ko nung hay. As long as I like, diba? You can do it also. So yan lang po yung ginagawa ko. Medyo lots of work po talaga, diba? Actually, ayoko po talaga ng ganitong trabaho, but then I want to eat kulo, and syempre libre lang po yan, hindi pa ako nakabili, diba? Sabi ko nga, binigay po yan or humingi po kami sa kasamahan namin sa trabaho. Then yun nga, marami, then pinili ko po talaga yung malaki nga, kasi nga hindi lang naman ako ang kakain, meron naman kakain iba. So yun, hindi ko naman yun maubos, yun ganyan. So yan, anong ganyan lang po talaga yung pag ano ng niyog. So yan, first kumot-kumoton. Well, nanghinaw naman sad ko ani ka time no, so limpyo sa datong kukuan, di mo ko taga sa kuko. So yung na lang gid atong life. And I hope also that you will like my video and of course share also, and you can also comment down if what do you want me to do next time, but never the cooking of the meat or fish because hindi pa ako kumakain noon. Vegetarian na po ako. Almost 1 year na po. So yun, I'm so proud of myself because nakaya ko po talaga ang lahat because I want to change. I want to take care of my body, which is this is a gift from God, and of course our body is a temple of God. Then yun, so nakita niyo po yung gata, yung first gata is sineseparate ko po. Then this time is ito na po yung second gata. Same pa rin yun namang tubig na nilagay ko, diba? So it's okay lang naman. It's the first gata para lang din yung maluto yung ano natin, yung kulo natin. Then yun na, ilalagay natin after yung first gata natin, so, para matikim po siya or masarap din po siya. So yun, ginaganyan-ganyan ko lang po talaga. So yan, naka-prepare na po yung kalderin para sa first gata natin kasi pagkatapos nito ilagay ko na po siya dyan and tapos lutuin na natin. So ganyan lang po talaga kasimple mag-ano, pero nga more works, pero madali lang naman siya para sa akin. And with patience also, kailangan natin yun pag magluluto tayo. At saka love din para magiging perfect yung pagluluto natin. Kasi pag nakasimango tayo, pag may problema tayo magluto, di ba? Na ano na natin yung mukha natin. So, ang pagkain din natin naapektuhan yun, ganon. So, yan. Meron akong itinapon sa labas. Then, yun, ganon talaga ang buhay. So, this time, no, my sister is inserting me, charot. Bitaw, meron siyang kinukuha kasi magbe-breakfast na siya. So, yan. Tapos, inutusan ko siyang magawa ng sauce. Ay, inutusan ko ba or siya talaga mismo ang gusto magawa ng sauce? So, yan. Yan. Tapos na po yung second gata natin. So, yan po talaga. Nilagyan ko po talaga siya ng sugar. 2 spoon lang po ng sugar. Para masarap po. So, yan nga. Oh, ready na po talaga siya. You know, this time, no, excited na po talaga akong kumain. Kahit masakit yung ulo ko, kailangan ko po talaga mag-ano.
magluto ng ganito, o diba? Then, tadan! So, ato na ni siyang lutoon. So, dito na po, nakaano na po siya, nakahanda na siya. So, ato na iyon ang tungbutin. Oh, tikat. So, see you in my next 10 minutes. So, naman na siya tunggan. Then, after 10 minutes, look at that, nibukal na siya. And of course, ako na po dahil lunod ato ang gata. So, ito na po yung finished product. Sobrang sarap po. Thank you for watching. Don't forget to pray and put everything to God. Follow for more. God bless everyone. Paka-paka!